Marami sa atin nakakapanood sa balita. Halos siguro sa isang linggo, 3 o 2 insidente ng aborsyon o kusang pagpapalaglag ng ina at yung aborsyonista, minsan lisensyadong doktor ng medisina. Nakakalungkot panoorin ang mga bagay na ito. Hindi na nasisilayan ng sanggol, kagandahan ng mundo. Hindi niya naranasan maglaro, hindi niya naranasan mag-aral. Higit sa lahat, hindi niya maranasang mabuhay sa piling ng kanyang ina o magulang. Maraming faktor o dahilan na pagpapalaglag ng mga ibang kababaihan. Numero unong biktima nito ay mga kabataang babae na menor de edad pa, 16. Habang nag-aaral iba ang inatupag. Kapag lumolobo ng tiyan, doon na natatakot. Kaya pinipili lang pitilin ang buhay ng sanggol sa kanilang sinapupunan. Magkasintahan si Rodel at Danica. Pawang nasa kolehiyo sila, first year college. Si Rodel sa management, sa accounting naman si Danica. Una, sobrang seryoso ng dalawa, sobrang sweet, malimit naman sa magkasintahan, hanggang sa nabuo ang hindi dapat sa panahon ngayon. Hindi lang ito napaghandaan. Nag-aaway ang dalawa, malimit. Nagdesisyon na pumunta na kay Dr. Lauro. Kasama nito si Igor, assistant nito, na underboard sa nursing. Nung unang nag-apply ito sa doktor o klinika niya, tinulungan niya ito kaya naging nurse na rin na naglaon. Yun ang assistant niya, tumutulong, nag-a-assist sa kailang illegal na gawain tuwing gabi. Huwag kang matakot para matapos na yung problema natin, sabi ni Rodel kay Danica na umiiyak. Dito na tayo, hindi pa pwede umatras, sabi ng babae. Pero buo na ang desisyon ng lalaki at siya ang nasunod. Paano yung pangarap natin? Di pa tayo nakapagtapos. Saka lang ulit tayo bumuo kapag okay na lahat, sabi niya sa babae, para lumambot ang damdamin nito at magtiwala sa kanya. Ano, handa na ba kayo? Kailangan bilisan natin at patago ito, sabi ni Dr. Lauro. Dok, handa na po yung gamit, sabi ng nurse nito na si Igor. Sinimula ng proseso. Umiyak si Danica hanggang sa matapos na ito. Dumaan ng siguro mga 1 oras mahigit. Hinang-hina ang babae. Kailangan po, Dok. Sabay abot ng bahay sa doktor. Binigyan naman ito kay Igor. Wala nang tao sa opisina na yon, sa klinika. Dahil illegal nga ito, tuwing gabi ito ginagawa sa pagkagat ng dilim. Klinika sa umaga, illegal na klinika sa gabi. Ika nga. Dok, mukhang tiba-tibaan man tayo dyan Tanong ng nurse na si Igor kay Dr. Lauro. O lang naman gago ko wala ka namang katiwa-tiwala sa akin Sa akin itong diploma ko at lisensya ko, hindi ito bakang recto ulul. Hindi katulad mo. Nag-nursing licensure exam ka bagsak pa. Hindi pa kita pina-review. Alam ko yun, Dok. Ikaw naman, pinaalala mo pa sa akin. Etong utak mo mamanahin mo, Igor. Oo man, kaya nga nakadikit ako sa inyo, Dok. Sabay tawa ng dalawa habang nagbibilang ng mga kapal na pera. Meron pa nga na secret group itong si Igor at si Dr. Lauro na
nag-ooperate sa Facebook na patago. Hindi gamit ang totoong Facebook lang, kundi dami account. Ino-offer nila dito, hindi lang basta abortionist na proseso, pati pampalaglag ino-offer nilang dalawa. Magandang pasok na negosyo sa dalawang mokong. Pati ang mabait na doktor na naghihirap sa ospital, napapahamak sa kulang niya ng mga ito kapag sumabog na ang iskandalo. Sigurado, isusuka silang dalawa ng mundo ng medisina. Yung mga matitinong doktor at mga nurse na nagpapakahirap na sumasagupa sa pandemya ngayon. Dahil sa pandemya, isa pa yon. Lumakas ang kailang social illegal group na nag-aalok ng abortion, gamot, saka serbisyo. Dahil doon hindi rin totoong cellphone ang gamit nilang yung totoong number nila. Hindi nila totoong number o primary number. Kumbaga, pan-transaction lang yun sa illegal. At dumadaan kay Igor lahat bago kay doktor. May isang babae na pumunta sa social media group daw na yan nalaman ang illegal na serbisyo ng dalawa. Sige na, punta ka na rito. Malaking binayad nito. 100,000. Mahigit. Buod pa yung gamot na babayaran pa niya pagkatapos ng proseso. Bukod yun, lumipas ang ilang saglit. Kinausap na ni Igor ang babae kung bakit ito magpapalaglag. Anak daw ng demonyo ang sinapupunan niya. Galing daw siyang probinsya at nabuntis lang bigla. Dumalang 5 araw, ganito na nangyari sa kanya na hindi niya mamalayan. Natigilan si Igor at sumenyas kay Dr. Lauro na may sira ata itong taong to. Sumesenyas ng daliri na iniikot sa tenga. Napailing lang si Dr. Lauro at sumenyas na dali na lang yung pasyente rito. Hindi kaya na-rape to o ano man? Tanong ng assistant ni Dr. Lauro sa kanya na si Igor. Kung maintindihan niya, basta pera, hiya mo. Nagkatoyo na siguro yan, nasa isip ng doktor. At pabulong na sinabi rin kay Igor. Kung naintindihan yan, may tama ata yan eh. Sige na, umpisa na natin operasyon. Gaya ng dati, binuka ni Igor yung kita ng babae. Sinimulan ng Dr. Lauro pagsasagawa ng abortion. Umalingangaw ng sigaw ang babae. Wala namang makakarinig dito dahil medyo malayo sa mga kabayan ng klinik na yon. Medyo liblib. Isa pa, soundproof ang klinika niya. Kung saan doon dinadala ang mga nagpapa-abort. Special na kwarto yon na wala nakakalam, kundi sila lang. At sila lang ang pwede magbukas. Sigaw ng babae ang anak ng demonyo, anak ng demonyo. Sabi nito, umiiling na lang yung dalawa habang sinasagawa yung abortion. May napansin sa sanggol si Igor. Parang may matutulis ng ngipin nito na nilagay sa bote. Hanggang sa nagpapahinga ng babae at kinabukasan nila ito pauwiin. Dok, tignan mo tong fetus. Medyo malaki-laki na. Bawo nga, parang hindi na fetus siya na. Konti lang, sanggol na. Sabi ni Dr. Lauro sa kanyang assistant. Tinignan nila yung ngipin nito. Ba, ang tutulis ng ngipin na. Picturean mo nga. Sabi ni Dr. Lauro. Popost natin sa group. Gago, wag. Basta picturean mo. Eto, cellphone ko gamitin mo. Akin lang to ha. Sige Dok, baka kasi gumawa ka ng katangahan. Mag-post ka ng basta-basta. Mahuli tayo.
Sige po, sige po. Ginamit ito ang cellphone ng doktor. Pinictura ng fetus na kakaibang itsura. Nakakatakot. Biglang dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Tinakma nito ang unang-una si Igor. Nagsisigaw ito. Sobrang bilis ng fetus na yon, nalastas nito yung leeg ni Igor. Sa sobrang takot at pagkabigla, hindi na nakikilos si Dr. Lauro. Dinambar niya ito at namatay. Pinagkakain ng laman loob nito na parang gutom na gutom at nanlilisik ang mga mata. Ngasab ng ngasab, sarap na sarap sa ginagawa niya. Narinig naman ito ng babae na nagpalaglag. Sa sobrang takot, nagtatakbo ito palabas ng klinika. May nakasalubong itong pulis na nagro-ronda sa kabarangay Tanod. Pinunta nila ang klinika. Doon nagtataka ang mga pulis at mga barangay Tanod na rumesponde. Wakwakal laman at leeg ng dalawang ito. Hindi na ito mabubuhay mga sir, sabi ng isang pulis sa mga kasamahan. Kinakausap nila yung babae, hindi makatingin sa crime scene. Takot na takot, nanginginig, o anong nangyari. At ano ang ginagawa sa klinika na yun? Hindi siya makasagot. Anak ng demonyo. Anak ng demonyo. Yun lang ang binubulong ng babae. Sa isang hotel, nandun si Garodel at Danica. Lumipas ang isang linggo, nagsiping na naman silang dalawa. May kumatok. Ano yung room boy? Buksan mo nga, Danica. Ikaw na, pagod pa ako eh. Sabi nito kay Rodel. Hanggang sa binuksan nito ang pinto. Nanlaki ang mga mata niya. Dalawang batang sanggol ang nakita niya na nakatayo sa harapan ng pintuan. Yung isa may matutulis na pangil at nanlilisik ang mata. Yung isa naman pamilyar na pamilyar sa mukha nila. Sa paningin niya, pamilyar na pamilyar ang mukha. Ayon yung anak na pinalaglag nila. Kasama ng anak ng demonyo na papatay sa kanilang dalawa. Napuno ng sigawan ng dalawa ang loob ng silid. Sa kabilugan ng buwan, tanging lagim na tinatago nila ang biglang nakawala. Sinundan sila at sinisingil sa kademonyohang ginawa nilang pareho.